sa lahat, parang eksena sa horror na pelikula. Hala, puro dugo dito. Kayong magkakaroon ng kahit ang... Oo. Kaki. Takot ako. God. Maya-maya pa, Picture mo muna, isang putol na kamay ang tumambad. Ano kayang karumal-dumal na krimen ang naganap sa bahay na yan? Abangan, maya-maya lang. Ngayong ikasampung araw ng Disyembre taong 2024. Makapal na abot, masangsang na amoy ng asupre, matinding perwisyo sa mga nakatira sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Malabangungot na karanasan ng pumutok ang bulkan, ikinuwento ng mga residente sa News 5. May posible ring humabol na bagyo bago magpasko. Mga nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon, posibleng maapektuhan ng lahar. Masyadong mataas na singil, pahirap ang mag-book at iba pang reklamo sa Grab, inimbestigahan sa Senado. Mga driver na biglang nagka-cancel ng booking, sinita rin ni Senator Raffy Tulfo. News 5 Exclusive. Mga magulang ni Mary Jane Veloso may ginawang liham para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit patuloy ang pangaharas ng China, Pangulong Marcos hindi magpapadala ng barkong pandigma sa West Philippine Sea. PNP nagbabala sa mga gumagamit ng police uniform bilang costume sa mga Christmas party. Bawal yan! From Labubu to Lamumu. Dalawang batang binilhan ng Labubu online biglang nakaranas ng kababalaghan. At eto na nga, Jamela Villanueva nag-unfollow at dinilit na ang mga IG pictures nila ng ex niyang si Anthony Jennings. Makapal na abo at masangsang na amoy ng asupre ang namemerwisyo ngayon sa mga residente matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon. Required na ang pagsusuot ng face mask dahil banta ito sa kalusugan. Sa kabila niyan, may mga residente pa rin na nagmamatigas lumikas. Live mula sa Bago City, Negros Occidental. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, Julius, posibleng masundan ng mas malalakas na pagputok ang Bulkang Kanlaon ayon sa PHIVOX. Nabalot ng abo ang maraming lugar dito sa Negros Island, bunsod ng ashfall na umabot pa sa mga isla ng Panay at Guimaras. Gaya sa kotseng ito, Cheryl, Julius, kung makikita ninyo, sa unang tingin mukhang semento pero asupre yan, malapulbos at pinong buhangin at pinaghalong maliliit na bato na ibinuga ng Bulkang Kanlaon. Rinig na rinig ang malakas na pagputok ng Bulkang Kanlaon sa kuha ng CCTV mula sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Agad napatakbo ang mga residente. Ramdam ang takot sa mga bata na napatigil sa paglalaro. Sa Bago City, nabalot ng abo ang mga kalsada, bahay, eskwelahan, simbahan at marami pang estruktura. Mistulang niebe ang abong nasa ibabaw ng mga gusali. Sa kapal ng abo, halos mag-zero visibility sa kalsada. Lubhang delikado yan sa mga motorista, lalo sa mga nagmamaneho ng motor. Sa tindi ng asphalt, mandatory na ang pagsuot ng face mask gaya dito sa Bago City. Masakit sa mata na may masangsang na amoy ang abo dulot ng asupre. Ang ilang residente nangangamba sa kanilang kalusugan. Pero nag-ulan ng abo, dumudamol gadya, babaw is in gadya kabako ya. Sa tindi ng abo, gumamit na ng pressure washer ang ibang residente para malinis ang mga kalsada. Halos 2,000 residente mula sa 4 na upper barangay sa Bago City ang sapilitang inilikas. Mistulang ghost town ang ilang barangay sa Bago City. Si Alma Solis hindi napigilang maging emosyonal. Wala raw siyang nabitbit na gamit. Sir, gaybi ko sa roads sa kulba, ga ano ko, nagakulurog ko.
Sa kabila ng banta ng Kanlaon, may ilang residenteng naninirahan sa loob ng 6-kilometer danger zone na hindi lumikas. Gaya ng mga kalalakihang ito mula sa barangay Ilihan. Inaalala nila ang mga alagang hayop. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang gobyerno sa worst-case scenario. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Yan po ang panayam kay Pangulong Bongbong Marcos ng mga miyembro ng media kaninang umaga. Buong araw, hindi natin nasilayan ang Bulkang Kanlaon dahil balot ito ng ulap. Pabugso-bugso din ng ulan sa malaking bahagi ng Negros, kaya binabantayan ang banta ng lahar flow sa mga lugar na nakaranas ng ashfall. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Sinita ni Senator Raffy Tulfo ang kumpanyang Grab dahil sa kaliwat kanang reklamo, gaya na lang ng mga driver nilang biglang nagka-cancel ng booking. Pinuna rin sa pagdinig ang price surge o mataas na singil ng Grab, lalo na ngayong Kapaskuhan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nag-book, naghintay ng matagal, tapos kinansel. Maraming pasahero ang nakararanas niyan tuwing sasakay ng ride-hailing services, lalo na kung kailan ma-traffic at maulan. Ang mga reklamo ng kanseladong booking nakarating na sa Senado. Pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star-star lang pinagsasabi mo. O ba't ganon? Senator, No, sagutin mo. Lahat puro paborable sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? Paliwanag naman ng pamunuan ng Grab, aktibo naman ang sistema ng pag-rate sa kanilang drivers. Oras na i-cancel nila ang booking, pwedeng bumaba ang kanilang stars ratings at may parusa pa. Paumanhin na ho dun sa mga nagka-cancel po na drivers. No? Halimbawa, cancel po siya ng cancel. Sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. Pero giit ni Senator Raffy Tulfo, dapat tanggalin ang 50 pesos na multa para sa mga pasaherong nagka-cancel ng booking. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung consumer. Alinsunod lang din po sa regulasyon na nakalagay po sa LTFRB. Sabi naman ng LTFRB, kung irereklamo sa kanila ang pagka-cancel ng driver ng Transport Network Company, maaari silang patawan ng multa na 5,000 pesos. Inutusan naman ni Senator Tulfo ang Grab na maglagay ng notice o paalala sa kanilang app para malaman ng mga pasahero na oras na kansilahin ng driver ang kanilang biyahe ay pwede silang dumiretso ng reklamo sa LTFRB at may kaukulang multa para dito. Magsisilbi din daw itong warning sa mga driver para hindi naman sila basta-basta magkansila ng biyahe. Sinita rin ni Tulfo ang umano'y pag-iwas ng ilang Grab driver na tumanggap ng booking ng mga PWD, estudyante at senior citizen na may 20% discount. Dati raw, ang Grab ang sumasagot ng diskwento. Pero ayon sa ilang driver, ipinapasa na ito sa kanila nitong mga nakaraang buwan. Paliwanag ng Grab, sinagot lang nila ito noong pandemya bilang tulong sa mga driver. Giit naman ng LTFRB, base sa prangkisa ng Grab, dapat ang TNC o kumpanya mismo ang sasagot ng 20% discount. Kaya babala ng ahensya, posibleng suspindihin ang prangkisa ng Grab kung magpapatuloy ito. Pagdating naman sa price surge o yung nadadagdag sa pamasahe kapag marami ang pasahero pero kaunti ang drivers, napupunta naman daw sa mga driver ang 80% nito. Nagbibigay din daw sila ng dagdag incentive sa drivers mula pa rin sa price surge. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Aminado naman ng ilang TNVS driver na nagka-cancel sila ng booking. Depensa nila, lugi rin daw sila sa maliit na kita ngayong matindi na ang traffic. Live mula sa EDSA Santolan, nasa Frontline ang balitang yan si Brian Basa. Brian, gano'n na naman katindi ang traffic ngayon? Kasagsagan ng rush hour kaya usad pagong ang mga sasakyan dito sa EDSA Santolan. Ang ganitong traffic ang ayaw na ayaw ng mga tao. Pero ang pinagkaiba, ang commuter kailangan suungin ito. Ang e-taxi driver naman umiiwas dito.
3:00 ng hapon ang shift ni Leonard Vivas sa Mandaluyong. Pero bandang 1:00 pa lang, nag-book na siya ng TNVS o Transportation Network Vehicle Service mula Quezon City. Mahirap daw kasing mag-book ngayong magpapasko, lalo tuwing rush hour. Siyempre, ubos na yung energy mo pagdating sa office eh. So, mababa na yung energy mo pagdating mo pa lang sa office. So, nakaka-apekto rin siya productivity mo. Nakaka-haggard. Oo, nakaka-haggard din siya. Oo. Especially kasi nakakagutom din eh. Pero parang araw-araw ng rush hour sa EDSA ngayong holiday season. Animoy pila ng sasakyan ang sumalubong sa amin pagsampas sa Kamuning flyover sa Quezon City. Ang ganitong buhol-buhol na traffic ang dahilan kaya kung minsay nagkakansela ng booking ang TNVS driver na si Leo Alaria kahit malapit ang pickup. Pero kung traffic sa daraanan, hindi niya raw itinutuloy ang biyahe. Lalo po pag halimbawa 3 kilometers or 3 kilometers yung distance po ng pick-up. Sayang na po yung oras po namin na papunta ron, lalo kung sa traffic po. May mga ano po yan sir, acceptance rate at saka yung sa cancellation rate po. Nababawasan po yun sir. Kaya ako naman po, minamaintain ko po yun sa yung cancellation ko sa loob ng isang araw, mga 2 beses lang or 3 sa loob ng isang araw. Ipatatawag daw ng Grab management kung bagsak ang acceptance rating. Laging issue kung sino ang dapat mag-cancel, ang pasahero o ang driver. Ayon sa patakaran ng Grab, walang obligasyong mag-cancel ang pasahero kung unang makikiusap ang driver. Pero kung ang pasahero ang gustong mag-cancel, kailangan itong gawin sa loob ng 5 minuto matapos mag-book. Kapag lumampas, may 50 pesos na cancellation fee. Gusto namin kumita talaga. Pero sa akin naman, depende po sa passenger kung okay sa nila mag-charge sila ng 50. Iba naman ang tingin ng mga commuter. Example, yung Grab na kinuha namin, hindi dumadating, kaso nagbabayad ka pa eh. Wala namang, hindi sila nagbigay ng service sa'yo. Unfair din. Dapat mo tanggalin kasi nagdodoble din yung gastos. Magkakaiba man ang pananaw ng driver at ng pasahero, iisa lang ang kanilang gusto, ang makaiwas sa hebigat na traffic. Muli ipakita natin ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito para sa mga kapatid nating papuntang San Juan at Mandaluyong City. Humandang pumreno mula rito sa EDSA Main Avenue hanggang Ortigas Flyover. Aabutin kayo ng kalahating oras papuntang Shaw Boulevard. Humigit kumulang 1 oras naman pa Ayala Avenue sa Makati. Kaya sa mga ipit sa traffic, naku, makinig muna sa radyo, makibalita o makijam sa tugtog para hindi kayo mabagot. Sabihin na rin ng boss, kaibigan o kaanak na kikitain ninyo na maaari kayo mahuli sa inyong biyahe o mahuli ang inyong dating. Naunang sinabi ng Grab na magdaragdag sila ng 10,000 drivers para tiyaking may masasakyan kayo ngayong holiday season. Pero yun nga, dahil nagiging sanhi ng cancellation ng traffic, mainam na planuhin at agahan ng pag-book para hindi mahuli sa lakad nyo. Julius? Maraming salamat, Brian Basa. Putol na kamay at mga patak ng dugo ang tumambad sa isang bahay sa Antipolo. Mula yan sa isang binatilong pinagtataga ng sarili niyang bayaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Hala, puro dugo dito. Ayun, cellphone. Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong magagalaw ng kahit anong bagay dito. Oo. Kaki. Takot ako. God. Saan natin nahanapin dito? Ayun. Picture mo muna. Picture mo muna. Napatili ang babaeng kumukuha ng video na yan nang makita ang dugo at putol na kamay sa loob ng isang bahay sa Antipolo City. Sa lugar na yan, pinagtataga hanggang sa mapatay ang 17 anyos na lalaki. Matitinding sugat sa ulo ang inabot ng biktima. Suspect sa krimen ang bayaw ng biktima, nakatrabaho niya rin. Base sa investigasyon, kakauwi lang ng biktima at suspect mula sa Christmas party ng kanilang kumpanya nang magkaroon sila ng pagtatalo. Hindi raw nagustuhan ng suspect ang isang biro ng binatilyo. Sabi nung biktima daw, pabiro lang naman na sabi, tagain kita dyan eh. Tapos, parang dinibdib nung suspect. Di nag-isip yung suspect po na baka totohanin, kaya inunahan niya na sinipa niya yung biktima. Sinalag daw ng biktima ang itak ng suspect, kaya naputol ang kanyang kamay. Arestado ang suspect
Aminado siya sa krimen pero giit niya, self-defense ang nangyari. Nasa kustodiya ng Antipolo City Police Station ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sa Antipolo pa rin, tinaga naman sa mukha ang isang lalaki matapos mauwi sa pikunan at hamunan ang kanilang inuman. Nagbabalik si Nina Ong Pauco. Tulday! Wag! Linggo ng gabi ng magulantang ang mga residente ng Barangay San Jose sa Antipolo City dahil sa nag-aaway na dalawang lasing na lalaki. Parehas silang may hawak na bolo at nag-aambahan hanggang sa isa sa kanila ang nataga ang mukha. Dinala sa ospital ang 39 anyos na biktimang si Rodel. Nasa maayos naman na siyang kondisyon ngayon. Kwento ng mga otoridad, nagkapikunan ang dalawa habang nagiinuman. Nagkaroon sila ng diskusyon kung saan naghamunan sila. Balik nga sila sa kanilang mga bahay upang kumuha ng polo. Tinutugis ng sospek na si Preserdo. Mahaharap siya sa kasong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga magulang ni Mary Jane Veloso para mabigyan siya ng clemency at makalaya agad-agad pagbalik sa Pilipinas. Pero ayaw munang magsalita ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sabik na sabik nang makita na mag-asawang sinamang Cesar at Celia ang anak nilang si Mary Jane Veloso. Matapos kasing ilipat ng Indonesia ang legal custody kay Mary Jane sa Pilipinas, nakatakda ng pauwiin ang Pinay death row convict sa bansa bago magpasko. Yun nga lang, hindi pa siya makalalaya dahil ililipat lang siya ng kulungan pagbalik rito. Sa pagbisita ng News 5 sa mga magulang ni Mary Jane, ibinahagi nila sa amin ang personal na sulat nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang daw ang Christmas wish nila. Maawa po sana kayo. Alang-alang man lang sa kanyang mga anak na labis nang nasasabik sa kanya. Sa tagal na nagdurusa na walang kasalanan, sana po bigyan na ninyo ng clemency ang aking anak na si Mary Jane Veloso. Personal nang ipinaabot ng mag-asawa ang liham sa Pangulo kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Nangako ang DFA na makakarating ang sulat sa palasyo. Ang Department of Justice una na ring sinabi na tanging si Pangulong Marcos lang ang pwedeng mag-pardon para makalaya si Veloso. Yun nga lang, tikom pa rin ang Pangulo sa anumang detalye sa kaso. We were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. Habang hinihintay pa ang desisyon ng presidente, naglunsad naman ang signature campaign ang grupong migrante para ipetisyon ang clemency ni Veloso. Target nila na makalikom ng 250,000 pirma na ibibigay rin nila sa Pangulo. Sa oras na makabalik sa bansa si Veloso, mananatili muna siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Pero pagdating dito sa Pilipinas ay itutuloy na rin ang kanyang full medical check-up dahil sa mga nakitang bukol sa kanyang obaryo at dibdib. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magpadala ng barkong pandigma sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na pangaharas ng China. Ayon sa Pangulo, hindi naman nakikipaggera ang Pilipinas. Prioridad daw ng gobyerno na pahupain ang tensyon sa rehiyon kaya hindi na raw kailangan na mag-deploy ng Navy warships. Yan ang tugon ng Pangulo matapos matanong tungkol sa magkasunod na insidente ng panunutok ng laser at pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong nakaraang linggo. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Usap-usapang may pinagdaraanan daw ang mag-asawang Rupa May Quinto at Trevor Magallanes. Habang si Jamela Villanueva naman, sign of moving on na nga ba ang pag-unfollow kay Anthony Jennings? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Move on din pag may time. Sign na nga kaya talaga ng pag-move on ni Jamela Villanueva ang pag-release niya ng kanyang Instagram feed?
And by paglilinis, ang ibig nating sabihin, dinilit na nga ng content creator ang mga picture nila together ng aktor at ng ex niyang si Anthony Jennings. Nag-unfollow na rin si Jam sa account ni Anthony. Kasunod ng kanilang messy breakup, nagsorry sina Maris at Anthony kaugnay ng cheating issue. Matapos naman ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa investment scam controversy, usap-usapan ulit ngayon si Rufa May Quinto dahil yan daw sa kumakalat na screenshot ng kanilang usapan ng kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Base raw kasi sa exchange ng dalawa, mukhang malalim ang misunderstanding ng mag-asawa. Matagal nang usap-usapang may problema ang relasyon ni na Rufa May at Trevor. Kasabay nito, kumakalat din ang kopya ng isang police report na nagpakita sa pag-aresto raw kay Trevor sa Honolulu, Hawaii nitong December 6 lamang. Ayon sa log ng Honolulu Police Department, isang Japanese national ang Trevor na inaresto dahil sa criminal trespass 2 offense. Tugma rin ang edad nito sa asawa ni Rufa May. Hindi naman malinaw kung lehitimong Japanese ang nationality ni Trevor. Wala pa namang pahayag si Rufa May. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod sa Pulsa CCTV, lalaking nakatulog sa sobrang kalasingan, pasimpleng ninakawan sa isang kainan. Opisyal ng isang kumpanya na nagbihis pulis sa kanilang Christmas party, nag-viral. May babala dyan ang PNP. At Pinoy Pride, Sofronio Vasquez, nagpabilib sa finale ng The Voice USA. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinamantala ng mga kawatan ang nakatulog na lasing sa Cebu City. Kinapkapan nila ang biktima at tinangay ang mga gamit nito. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kita sa video na yan ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Bumarada sila sa tapat ng isang kainan sa Cebu City noong linggo ng madaling araw. Nakabantay pa ang babaeng staff ng kainan. Habang ang lalaking call center agent namang ito, pansing natutulog. Ilang saglit lang, pumasok ang lalaking naka-helmet sa kanilapitan ng call center agent. Kinapkapan niya ito na tila may hinahanap. Dito na lumapit ang babaeng staff para tanungin kung ano ang nangyari. Pero nagpakilala ang naka-helmet na kasama niya ang natutulog na call center agent. Lumabas pa ulit ang naka-helmet habang nakabantay ang kasamahan niya. Maya-maya pa pumasok ulit sa kainan ng naka-helmet. Muling kinapkapan ng call center agent. Dito na ginawa ng lalaki ang pagnanakaw. Agad itong umalis nang may dumating na ibang mga customer. Base sa investigasyon ng pulisya, kakain lang sana ang biktima hanggang sa makatulog ito habang hinihintay ang kanyang order. Aminado rin ng biktima na nakatulog ito dahil sa kalasingan. Paggising ng biktima, nagulat na lang siya na wala ng kanyang belt bag at cellphone. Nag-alaman ng mahalagang ID ng biktima ang belt bag. Sa ikinasang follow-up operation ng pulisya, nabawi ang cellphone ng biktima mula sa pinagbentahan online ng suspect. Pero hindi pa naaaresto ang mga sangkot sa pagnanakaw. Tinutugis na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang lolo ng pagsasaksakin sa leeg ng lasing na lalaki sa Davao City. Ang suspect, rumesbak lang daw para sa kanyang kaibigan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Sa madamong bahagi ng sitio Matugbi sa Barangay Kaliawa, Davao City, natagpuan ng mga otoridad ang dugoang bangkay ng isang lolo noong linggo ng gabi. Kinilala ang biktimang si Antonio de la Serna, 62 years old at trabahador sa isang construction site sa lugar. 3 saksak sa leeg ang kanyang ikinamatay. Ang sumaksak sa kanya, si Jomari Balderas, 23 years old. Ayon sa investigasyon, nakaalita ng biktima ang kaibigan ng suspect dahil sa utang. Lasing daw noon ang suspect at gustong ipaghiganti ang kaibigan. Dito sa tindahan, nag-iinuman ang suspect kasama ang kanyang mga barkada gabi noong linggo. Pauwi na sana ang suspect nang makasalubong niya sa daan ang biktima at doon na niya ito pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Sumuko sa barangay si Balderas.
Aminado siya sa krimen. Pinalo niya ng tubo ang kaibigan ko. Kaya nagpa-blatter siya. Kaya ayon, sinaksak ko siya. Intention ko talaga patayin siya. Humihingi din siya ng dispensa sa pamilya ng biktima. Hawak na ng mandog pulis ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Ihanda na ang mga bulsa sa dagdag singil ng Meralco ngayong Disyembre. Tataas ng 10 sentimo ang kada kilowatt-hour ng kuryente dahil sa pagtaas ng generation charge. Katumbas yan ng 21 hanggang 52 pesos na dagdag bayarin para sa mga kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt-hour na kuryente kada buwan. Aprobado na rin ng Energy Regulatory Commission ang rate hike sa Enero. Yan ay para ma-recover ng National Grid Corporation of the Philippines ang ginastos nito sa ancillary services noong Pebrero at Marso. Pero wala pang inilalabas na presyo ng dagdag singil. Nananawagan ng isang grupo na iwasan ang mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Pero ngayon pa lang, may mga bumibili na habang mura pa. Live mula sa Bukawi, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, magkano na ba ang bentahan ng paputok ngayon? Cheryl, 3 linggo pa nga bago ang bagong taon pero mangilan-ngilan ng mga customers ang nakita nating bumibili dito sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Sa pag-iikot ng News 5 kanina sa mga tindahan sa tinaguriang fireworks capital ng Pilipinas, maraming stock ng mga paputok ang nakadisplay na sa kada establishmento. Iba't ibang kulay, iba't iba ang laki, pero lahat yan safe daw gamitin. Ang kwitis, nasa 600 hanggang 700 piso kada 100 piraso. Ang fountain cone naman, nasa 100 to 250 pesos depende sa size. Ang lucis naman na paborito ng mga bata, 80 pesos ang kada 10 piraso. Ang 16 shots at 20 shots, pumapatak sa 500 pesos ang piraso. 1,800 pesos naman ang 20 shots habang umaabot ng hanggang 2,500 piso ang 36 shots. Samantalang ang VIP shots o yung uri ng paputok na tumatagal ng 3 hanggang 5 minuto sa ere, nasa 18,000 hanggang 35,000 pesos ang bentahan sa ngayon. Mayroon ring Judas belt at ang mas malaking version nito na sawa na nasa 700 pesos. Kabilang sa mga maagang namili si Andrew na gumastos ng 10,000 pesos. Mas preferred po namin yung gawang Pinoy kaysa po sa gawang ibang bansa po. Para po nakasupport po tayo sa local po natin. Bukod sa iba't ibang disenyo ng paputok, kapansin-pansin din ang mga safety equipment sa bawat tindahan. Kabilang dyan ang mga fire extinguisher, smoke detector, sandbag at tubig. Mahigpit na requirement daw yan sa mga tindahan rito. Of course po, pag po kami nagbebenta sa mga customers, pati po yung instruction kung paano po nila gamitin. Yun po, para may mga safety precaution pa rin po. Pero kung may mga Pinoy na nakasanayan ang pagpaputok, isinusulong naman ng grupong Ban Toxics na mga pampaingay na lang ang gamitin sa pagsalubong ng bagong taon. Kabilang daw sa mga pwedeng alternatibo ang mga pet bottles, tansan o tambul na lang ang gagamitin. Cheryl, ayon dun sa mga tindero na nakausap natin kanina, sa ngayon medyo matumal pa raw yung pagbentahan dito sa lugar. Pero pagpatak ng December 26 o mismong pagkatapos na ng Kapaskuhan, magsimula na daw yung dadagsa. Dahil sa ngayon daw, inuuna muna ng iba nating mga kapatid ang mag-isip ng kung ano ang ireregalo para sa parating na Pasko. At yan ang latest mula dito sa Bukawi, Bulacan. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Isang Pinoy na naman ang hinangaan sa global stage. Yan po si Sofronio Vasquez, na kabilang sa top 5 ng season 26 ng The Voice USA. Ang heartfelt rendition ni Sofronio ng kantang A Million Dreams sa The Voice finale, halos nagpaluha sa kanyang coach na si Michael Bublé. Bukod po dyan, pinerform din ni Sofronio ang Unstoppable ni Sia.
Both performances ramdam na pinagandaan ni Sofronio. Pero kung magta-translate yan into votes, malalaman po natin. Umpisa pa lang ng kaniyang The Voice journey. Strong contender na agad si Sofronio na nakakuha ng 4-chair turn in less than 20 seconds. Susunod na huling gunman na bumaril sa isang insurance CEO sa Amerika, bakit naging instant celebrity? Opisyal ng isang kumpanya na nagbihis pulis sa kanilang Christmas party, nag-viral. May babala dyan ang PNP. At ano ang gagawin nyo kung ang nabili nyong labubu ay biglang naging lamumu? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Babala ng PNP, bawal gawing costume sa mga Christmas party ang uniforme ng pulis. Tulad ng ginawa ng isang executive ng kumpanya na ang ginagaya lang daw ay si Coco Martin. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ngayong holiday season, kaliwat kanan ng Christmas parties. Bukod sa mga palaro at handaan, meron ding pagandahan ng costume. Naging usap-usapan sa social media ang executive ng isang brand ng sasakyan dahil hindi lang character ang ginaya niya. Nagbihis siya bilang isang pulis. Kumpleto mula sa asul na uniform, nameplate at patch pa ng Special Action Force. Ayon sa Philippine National Police, bawal yan. Hindi kasi pwedeng magsuot ng police uniform ang mga sibilyan, lalo na kung gagamitin lang ito sa party. Mayroon po kayong kakaharapin na kaso kapag sinuot niyo po yan, knowing na hindi naman kayo authorized magsuot niyan at yan ay identifiable sa PNP. Sabi ng PNP, iniimbestigahan na nila kung saan galing ang uniforme. Hiniram lang ba niya ito sa isang pulis? Kasi nga, na-mention nyo nga, may patch na. Sagot naman ng uploader ng picture, costume lang ito at hindi pambabasto sa pulisya. Nagpanggap lang daw ang presidente ng kumpanya bilang si Coco Martin sa ang probinsyano. Sagot naman ng PNP, kahit ano pa man ang intensyon, hindi pwedeng gawing costume ang kanilang uniforme. Posible raw maharap sa reklamong illegal use of uniform and insenya ang nasabing executive. May parusa raw yan na hanggang 6 na buwang pagkakakulong. Let us beware na bagamat ito ay for fun lang, but this will not sit well with the PNP. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nagbabadya namang bagyuhin ang bansa bago magpasko. Sa monitoring ng Pag-asa, posibleng mabuo ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility simula December 16 hanggang December 22. Posible raw tahakin ito ang Visayas at Southern Luzon. At kapag nagkataon, apektado ang mga lugar na nasa paligid ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Nariyan ang banta ng lahar, lalo na kung magiging malakas ang ulan. Sa ngayon, 3 sama ng panahon ang nakakaapekto sa bansa. Nariyan ang shear line o pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Nagdudulot yan ng maulap na panahon o kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol, Central Luzon at Mimaropa. Hanging amihan naman ang magpapaulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Habang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Mindanao at Palawan ang Intertropical Convergence Zone o salubungan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere. What's up mga kapatid? Kinlarify ni PBA Commissioner Willie Marcial na wala pang official announcement sa pagpalit ng coaching staff ng Converge Fiber Xers. Ito ang sagot ni Marcial sa tanong sa kanya tungkol sa chismis na magiging bagong head coach ng Fiber Xers, si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Wala pa daw formal letter na dumadating sa Commissioner's Office kaya hindi pa daw ito pwedeng ma-consider. Kakatapos lang masungkit ng Pampanga ang back-to-back MPBL titles pero sa ngayon, si Coach Franco Atienza pa din ang nag-handle sa Converge.
Susunod, 2 bata sa Cavite nakaranas daw ng kababalaghan dahil sa biniling labubu online. At nahuling gunman na bumaril sa isang insurance CEO sa Amerika, naging instant celebrity. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kinasuhan ang mga gunman sa pamaslang sa isang CEO sa New York, Amerika. Instant celebrity siya rin online dahil sa kapugian. Alamin niyan sa Frontline News Abroad. Nakaposas na binitbit ng mga pulis ang 26 anyos sa si Luigi Mangione sa korte ng Hollidaysburg, Pennsylvania sa Amerika. Siya ang itinuturong pumaslang sa CEO ng United Health Insurance Unit na si Brian Thompson sa harap ng isang hotel sa Manhattan sa New York. Na-corner si Mangione sa isang fast food restaurant matapos siyang makilala ng isang customer. Na-recover mula sa kanya ang isang baril at silencer na hinihinalang ghost gun o yung baril na ina-assemble gamit ang 3D printer. Nakuha rin sa kanya ang US passport at mga fake ID, kabilang dyan ang may pangalang Mark Rosario. Hindi pa malinaw ang motibo ni Mangione sa pamamaslang kay Thompson. Pero may nakuha raw ang mga pulis na sulat kamay na dokumentong nakalahad ang kanyang motibo at mindset. Hindi pa yan isinasa publiko. Nang maaresto si Mangione, umugong online ang kanyang pangalan at naungkat ang kanyang pagkatao. Base sa investigasyon, graduate ng Ivy League School ang suspect at mula sa mayamang pamilya sa Maryland. Inoperahan din daw si Mangione sa likuran dahil sa severe chronic back pain. Bukod dyan, mala-online celebrity rin siya. Merong mga humahanga sa kapugian ng killer. Nahaharap siya sa kasong murder at 4 counts ng kasong illegal possession of weapons. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nakaranas umano ng kababalaghan ang 2 batang magkapatid sa Cavite nang bilhan sila online ng sikat na labubu dolls. Ang misteryo sa likod niyan, alamin sa Frontline report na ito. Usong labubu dolls. Pinagkakagastusan ng ilan. Pero namang mura niyan. Yun nga lang, hindi na labubu, kundi lamumu dolls. Dahil nagmumulto raw ito. Ganyang kababalaghan ang naranasan daw ng mga batang anak ni Pringles Diongzon. Nagkandaleche-leche raw ang kanilang buhay mula nang bumili ng peking labubu online sa halagang 400 pesos. Ang 8 taong gulang niyang anak na si Bobby, nagsimula raw makaranas ng bangungot. Gising daw, hindi daw niya mahawakan, tas may katabing babae. Habang ang 6 na taong gulang namang si Lara, nakikipag-usap daw sa mga sumakabilang buhay. Pakinggan ang makapanindig balahibong actual audio recording ni Lara. Ay, Kuya Caspian. Kuya Caspian. Sorry, namatay ka na. Hindi ko na ikaw nakakararo. Sorry. Tsaka Ate Lawrence, tsaka Lola Ray, tsaka Lola Senior, tsaka Papa Ibong. I love you. Lalong natakot si Pringles nang pabalik-balik na ang lagnat ng kanyang mga anak. Para sa kanilang peace of mind, dito na sila kumonsulta sa isang paranormal expert. Sinuri ang labubu dolls, pero wala namang nakitang kakaiba. Ayon sa eksperto, sleep paralysis ang naranasan ni Bobby. Habang ang mga kakaibang voice message ni Lara, posibleng may kaugnayan lang sa exploration stage ng bata. Kaya mahalaga raw na bantayan ang online screen time ng mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, state of calamity, posible nang ideklara sa Negros
Occidental dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Handang magdeklara ng state of calamity ang Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Bukod sa mga bakwit, binabantayan ang supply ng tubig sa Negros Island na posibleng makontaminate ng ashfall. Live mula sa Baguio City, Negros Occidental. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio. Cheryl, Julius, maayong gabi, posibleng abutin ng ilang linggo sa mga evacuation center ang mga residenteng sa pilitang inilikas dahil sa pagputok ng Kanlaon Volcano dito sa Negros. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot sa 1.4 million food packs ang nakahandang ipamahagi ng ahensya para sa mga apektado. Pinakakailangan ng mga bakwit ang mga masustansyang pagkain, malinis na inuming tubig, gamot at hygiene kits. Nasa 54,000 ang mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone ang sapilitang ililikas ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Pinakapektado raw ngayon ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Ayon sa Negros Occidental Provincial Government, nakahanda silang isailalim sa state of calamity ang probinsya. Ito'y para mas mapabilis ang paglalaan ng pondo mula sa Quick Response Fund. Bilang pag-iingat naman, Julius, Cheryl, sa mandatory na yung pagsuot ng face mask sa ilang lugar. Maging tayo ay nakasuot na rin para maiwasan nga yung masamang epekto ng abo sa kalusugan ng tao, gaya ng iritasyon sa mata, balat at respiratory system. Binabantayan din ng mga LGU ang posibleng contamination sa tubig na bunsod naman yan dulot ng ashfall mula sa Kanlaon. Julius, Cheryl, nakataas pa rin ang alert level 3 dahil nga sa mataas na aktibidad ng Kanlaon Volcano. Mataas pa rin yung posibilidad ng isa pang pagsabog na sasabayan yan ng lava kung matuloy at PDC. Ito yung tinatawag na Pyroclastic Density Currents o uson. Kung matatandaan natin, sa may mga report tayo dati sa Mayon Volcano, ito yung uson na sa dalisdis ng bulkan at meron din yan dito sa Kanlaon Volcano. Pinaghalong volcanic materials yan ng bato, abo at mainit na gas. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Sinermo na ng LTO ang kinatawan ng may-ari ng truck na sangkot sa karambola sa Katipunan Avenue. Hindi kasi nila masagot ang mga tanong ng otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagpunta nga sa Land Transportation Office pero wala namang masagot na tanong ang mga kinatawan ng may-ari ng truck na sangkot sa karambola sa Katipunan Avenue flyover noong nakaraang Huwebes. Matatanda ang 4 ang namatay at 25 ang sugatan sa aksidenteng yan. Kanina, abogado at isang nagpakilalang messenger ng kumpanyang Hermano Oil Manufacturing and Sugar Company ang nagtungong LTO. Pero hindi nila masagot ang mga simpleng tanong ng investigating panel. Ilang taon na po itong kumpanyang to? $10 years, 20 years, 30 years? Ano ba Honor, the answer escapes me as of the moment. But we can look at the articles of incorporation, Your Honor. Isa sa tinitingnan dahilan ng karambola ay ang posibilidad na overloaded ang truck. Ang problema, hindi masabi ng mga kinatawan ng kumpanya ang kapasidad ng nadisgrasyang truck nila. Next time you bring someone representing the company, make sure he's able to answer para mabilis tayo. You know what we're looking for, attorney, no? But if you don't give us the answers, no?
paano kami gagalaw dito? Right? Dahil dyan, i-inspeksyonin ng LTO ang iba pang sasakyan ng naturang kumpanya. Kung mapatunayang may kapabayaan sa maintenance, maaaring bawiin ang rehistro ng mga ito at hindi na muling magagamit. Sa Huwebes, magpupulong ang LTO, MMDA, mga trucking company at iba pang transport groups para makita ang punot dulo ng sunod-sunod na aksidente sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Muling haharap sa LTO ang mga kinatawan ng Hermano Oil and Sugar Company sa Biyernes. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Iniyak ng PAGCOR na wala ng pogo sa bansa sa pagpasok ng bagong taon. Mas bubusisiin din daw ng ahensya ang mga kumpanyang nais magalok ng gaming operation sa bansa. Nasa Frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Wala ng pogo pagpasok ng bagong taon. Yan ang pagtitiyak ni PAGCOR Chairman Al Tenco sa harap ng napipintong deadline ng pogo ban ngayong katapusan ng Disyembre sa isang forum sa Makati. Sinabi niyang 14 na lang na pogo o tinatawag ngayong Internet Gaming Licensee o IGL ang natitira mula sa halos 50 nang ipagbawal ng Pangulo ang pogo. I can declare that by the end of December, this month, all of them would have all their licenses canceled. All these operators that will still continue to operate either elsewhere or in the different provinces, then they're all deemed illegal already. Desidido ang PAGCOR na hindi na maulit ang mga perwisyong dulot ng pogo. Kaya oras na mawalis ng tuluyan ng mga ito, mas magiging mahigpit na raw ang ahensya sa pagbusisi sa mga nais mag-alok ng gaming sa bansa. Paiigtingin ang kooperasyon sa mga law enforcement agency. Sisiguraduhin ding nagbabayad ng tamang buwis sa mga gaming company. Higit sa lahat, legal at ethical gaming operations lang ang isusulong. Pero ayon kay Senador Risa Ontiveros, hepe ng komiteng nagsiwalat ng lagim ng mga pogo, mukhang dapat talasan din ng PAGCOR ang mga mata sa mga establishmentong tila ipinopronta lang ang sugal at ibang negosyo pero may mas malalim palang pakay. Halimbawa raw ang isang spa sa Pasay. Nagpapalabas ng mga video na sumusuporta sa China at kumukontra naman sa Amerika. Currently, there's no policy framework regulating them. And they are like, but PAGCOR will have to, if given the mandate, investigate that. Maybe they're like the original casino junket operations, offering a whole package of services beyond the actual gaming alone. Dagdag pa ni Hontiveros, nasa kamay ng COMELEC ang bola para maharang ang mga Manchurian candidate o politikong suportado ng mga pogo ngayon 2025 midterm elections. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, dati nang sinabi ng National Intelligence Coordinating Agency ang posibleng paniniktik ng China gamit ang mga pogo. Kumpiyansa siya na may sasabatas ang anti-pogo bill na inihain nila kahapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Usong-uso nga ng Starlink, isang satellite internet provider. I-imagine mo naman, kahit saang bundok ka sa Pilipinas, pwede ka mag-online. Kaya't maraming namangha na makita ang balitang ito. Pinakabagong Wi-Fi modem ni Elon Musk, magiging malaking tulong sa mga lugar na may mahina o walang internet connection tulad ng Mindanao. Lumalabas daw kasi na wala pang 17% ang may internet connection sa ilang rehiyon tulad ng Caraga. Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Starlink Wi-Fi, panalo agad. Sa halagang 1,499, meron ka na raw satellite internet at ayon pa yan sa report ng TV5. Maliit, mura at Wi-Fi anywhere. Saan ka pa? Ang problema, peke ang news item. Walang ganitong story ang nilabas ang TV5. Plano ng pamahalaan na magtayo ng mahigit 700 libreng Wi-Fi site sa Mindanao. Ang original na storya noong June 26, 2024 ay hindi po tungkol sa Starlink Wi-Fi, kundi sa 700 libreng Wi-Fi sites na itatayo sana ng gobyerno sa Mindanao. Pero gamit ang Artificial Intelligence or AI, binago ang mga imahe at pati ang script. Ang resulta, halos hindi mo na malaman ang kaibahan ng peke sa totoo. At ito pa ang masaklap, peke rin ang produkto. Wala pong Starlink modem na binibenta si Elon Musk. Ang sabi ng mga malas na bumili nito, ito'y electricity saver gadget na nilagyan lamang ng sticker ng Starlink. Pero sa nasabing video, bakit hawak pa ni Elon Musk ang gadget? AI din po yan. Isa pa,
Sa video, At sa tulad ni Joven na isang Grab rider, may interview raw ng Grab driver na gumagamit ng Starlink modem para sa kanyang mga lakad. Ang problema, paano ka magmumotor kung disaksak sa kuryente ang iyong Wi-Fi? Ang totoong Starlink antenna, ito po ang itsura at kailangan nasa labas ng bahay para makasagap ng satellite signal. Ang peking video ay nilabas ng Facebook page na Starlink PH. Dito binebenta ang mahiwagang Starlink modem, presyong 1,499 at meron pang 499 monthly. Pero ang orihinal na pangalan ng FB page na ito ay Manchester Band, ginawa noong 2010 at ginawang Starlink PH lamang nitong December 3, 2024. Ayon sa FB page Transparency, ang location daw ng mga manager ng page ay nasa Vietnam. Yan ang problema ngayon ng pagkalat ng AI, ang daling gumawa ng mga peking video, audio at imahe. Meron namang mga AI detection software, pero para sa pangkaraniwang tao, ang payo pa rin ng mga eksperto ay huwag basta-basta magtitiwala at i-check agad ang mga pinagkakatiwalaang sources. Sinubukan din namin itong mga nagkalat na libreng AI app. At wala pang isang oras, nakagawa kami ng sarili naming video gamit lamang ang artificial intelligence. Kami po ay hindi nag-endorso ng Starlink modem. Ang napanood ninyo ay kagaya lang ng video na ito. Nagawa-gawa lang ng artificial intelligence. Kami po ay hindi mag-endorso. Nakakaloko, hindi ba? Ang Think Ka Muna ay ang Media and Information Literacy Campaign ng Media Quest at News 5. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang init at improvement ni Kai Sotto sa Japan B-League. Natay ni Sotto ang kanyang career high sa rebounding at nakakuha ng 18 kasama ng 25 points sa panalo nila kontra Kawasaki Brave Thunders. Ito ang pangatlong sunod na panalo ng kupunan ni Sotto at halos 20 lagi ang kanyang puntos pagkatapos ng kanyang FIBA Asia Cup 2025 qualifier stint dito sa bansa. Nag-average siya ngayon ng 13.7 points, 9.8 rebounds at 1.2 blocks per game sa season. Sa iba pang balita, may mga pagbabago sa FIBA sa parating na 2025. Ayon kay FIBA Secretary General Andreas Zaklis, kinoconsider ng governing body mag-implement ng Coaches Challenge sa international games. Maraming liga na din ang may challenge at isa dyan ang PBA kung saan bibigyan ng kupunan ng 2 chance sa i-challenge ang tawag ng referee. Meron na din ang mga amateur leagues natin tulad ng UAAP simula noong 2022. May posibilidad din na magtayo ng panibagong professional league sa Europe sa likod ng pagtutulong ng FIBA at NBA. Meron din silang pinag-uusapan na parang Basketball Champions League kung saan magkikita-kita ang mga top teams galing sa Europe, America, Africa at Asia. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Mga kapatid, bago po tayo mag-goodbye sa 2024 at mag-hello sa 2025, pag-usapan po muna natin ang Word of the Year ayon sa Oxford Dictionary. Yan ang brain rot. Ang lalim naman, ang brain rot ay isang noun o pangalan. Sa definition po ng Oxford, ang brain rot ay ang pagkasira ng mental or intellectual state ng isang tao dahil sa pagbababad sa online content material. Sa madaling sabi, yan po yung sinisigaw ng mga nanay ngayon na kaka-cellphone mo yan. Pero alam niyo po ba na hindi talaga bagong salita ang brain rot? Brain rot actually dates back to 1854 sa librong Walden na isinulat po ni Henry David Thoreau. Ginamit niya ang salitang brain rot para ilarawan ang tendency raw ng lipunan na baliwalain ang komplikadong ideya at piliin ang mga mas simpleng kaisipan. Sinasabi rin ngang ang brain rot ay isa ring Gen Alpha slang na tumutukoy po sa kawalan daw ng kakayahan ng henerasyon ngayon na bumuo ng sentences na hindi gumagamit ng internet vocabulary. So katan din daw ito kung gaano ka-online ang isang tao. Malaki na nga talaga ang naging pagbabago ng buhay natin dahil sa internet at teknolohiya. Pero kung minsan, okay din pong mag-offline and spend some time for more personal at face-to-face na kwentuhan. Dahil ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay, gaya ng K Alaman, ay isa rin pong K Yamanan. K, okay. Susunod, mag-ama sa Bataan partners in crime sa pagnanakaw ng motor.
At pamangkin ng yumaong matinee idol na si Rico Yan sasabak na rin sa showbiz. Tuloy-tuloy pa makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa pamarilang isang farmer/vlogger sa Albay. Hinala ng mga otoridad, posibleng ginantihan ang biktima ng isa sa mga inireklamo niya ng korupsyon sa kanilang barangay. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay sa pamamarilang isang magsasakang vlogger sa Owas, Albay. Sa palayan mismong pagmamayari ng 45 anyos sa Cedindo Batalier, nakita ang katawan niyang may mga tama ng bala alas 8 ng umaga nitong linggo sa barangay San Ramon sa Owas. Walang nakakita sa mismong pangyayari, pero ang mga otoridad may tinitignan ng posibleng motibo. Maaari umanong may kinalaman ng pagkamatay ni Dindo. Sa korupsyong isinawalat niya kaugnay sa kanilang barangay, may mga reklamo rin daw siyang inihain laban sa ilan sa kanila na naging dahilan ng pagkasuspende. Malalim na investigasyon para ang gagawin ng OWAS na tumanggi munang magbigay ng panayam. Nakilala ang vlogger noong pandemya matapos maglako ng 20 pesos na bigas kasama ang mga pinsan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Arestado ang mag-amang nagnakaw ng motor sa Dinalupihan, Bataan. Agad nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad matapos matunton ang ninakaw na motor sa barangay Pinulot. May GPS tracking device kasi na inilagay dito ang may-ari. Huli sa akto ang mag-amang kinakalas ang iba't ibang pyesa ng mga hinihinalang nakaw na motor. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa carnapping. Sumakto naman sa holiday season ang pagbubukas ng NLEX Candaba 3rd Viaduct ngayong araw. Pinagsama nito ang dalawang tulay na nagdurugtong sa Bulacan at Pampanga. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ilang araw bago magpasko, binuksan na ang NLEX Candaba 3rd Viaduct. May haba itong 5 kilometers na itinayo sa pagitan ng dalawang tulay na nagkukonekta sa Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, magandang natsyempo ito ngayong holiday season. Maigi na lang daw at nakumpleto ng Metro Pacific ang proyekto sa loob ng 20 buwan. Mas maaga sa target na 24 months. The timing of this milestone could not be more opportune. As we enter the holiday season, a period marked by heightened activity and an influx of holiday travelers, this bridge becomes even more crucial. Pagtitiyak ng Pangulo, ginagawa ng paraan ng Transportation Department para kahit papano ay maibsan ang bigat ng trapiko sa panahong ito. Paalala niya sa Toll Regulatory Board at NLEX Corporation. Let us prioritize with swift responses, mechanisms, and deploy well-coordinated traffic management strategies to address the ever-changing conditions and the increasing demands on our toll roads. Idinesenyo rin ito para madaanan ng mga pangkalakal. The third viaduct has been built to carry more weight because we're noticing that there's been an increase in cargo trucks that are traveling through the system. Ang NLEX Candaba Viaduct ay nagsisilbing gateway na nagkukonekta sa Metro Manila, Central at Northern Luzon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, malayo po sa nakasanayang fantasy movie ang MMFF movie entry ni Bossing Vic Soto ngayong taon. Time out po muna si Bossing sa comedy dahil serious acting muna siya sa The Kingdom. Hanggang sa isang magazine interview nga, talagang in character, sina Lacan Makisig at Sulok.
Dapper looking in a casual gray coat, ikwinento po ni Bossing sa nasabing magazine shoot na medyo nagduda pa raw siya noong una kung kaya ba niya ang serious acting. Pero nakumbinsi raw siya ng kanyang mga anak. Si Piolo Pascual naman, bukod sa bumilib sa serious acting ni Bossing Vic, abay mighty proud daw na naging bahagi siya ng isang makabuluhang pelikula. Ang The Kingdom ay ang official entry sa Metro Manila Film Festival ng MQuest Ventures, MZ Productions at APT Entertainment. Ito pa nga, nagsama-sama ang ilan sa mga pinakasikat na Pinoy influencers para sa world premiere event ng Squid Game Season 2 sa Seoul, South Korea. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Over 1 billion accumulated reach. Ganyan ka nakakalula ang mileage ng higit sa 100 content creators mula sa 22 countries gaya ng Europe, USA, Canada, Latin America, Australia, at syempre ang Asia na nagsama-sama para sa much talked about world premiere ng Squid Game Season 2. Syempre, isa sa nangunguna mga Filipino, hindi lang based sa Pilipinas ha, kundi yung sikat na sikat worldwide. Nandiyan ang YouTuber gamer na si Kat Bruno na may higit 10 million YouTube subscribers. Kasama ni Kat ang American-Chinese boyfriend niyang si Zhao na may 30 million subscribers. Present din ang Pinoy creator mula Los Angeles na si Nava Rose. How do you feel seeing your people here in this side of the world? We're going to say hi. Of course, we're gonna party. Yes. Agaw eksena naman ng internet superstars na sina Angelo at ang kanyang kapatid na si Alexandra Marasigan. Sumikat ang dalawa sa TikTok during the pandemic with their Kardashian parodies. Our mom is very proud of us and everything we've done. She always watches our videos. She always reads every single comment. Born and raised sa Australia ang magkapatid, pero ngayon ay LA-based na. Dito rin sila mas sumikat at nagkaroon ng maraming brand deals. Miss na raw nila ang Pilipinas. We're just so proud. They're always the most supportive and like the most excited to see us, which we love to see. And yeah, every time I post, the first 100 commenters are all Filipinos. Professional. Abangan sina Angelo at Alexandra sa Pilipinas next year. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Ito pang matindi, sumabak na rin sa showbiz ang pamangkin ng dating matinee idol na si Rico Yan. Siya po si Alfie Yan. From Smile to Eyes, mukhang siya na nga ang next heartthrob. Siya po ang 19 years old na anak ni Geraldine Yan na kapatid ni Rico. Pumirma po si Alfie Yan under Viva Artist Entertainment. Sa press con nga po kanina, full support kay Alfie ang veteranong aktres na si Claudine Barreto na dating ka-love team at ex-girlfriend ng kanyang tito. Share pa ni Claudine kahit siya nagulat sa pagkakahawig ni Alfie kay Rico. Para naman po kay Alfie, baby steps muna at priority ang mga endorsement. At yan nga po ang mga frontline sa Showbiz News at kay Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Kung painaw din lang, isa sa mga unang nakilala dyan, ang Policarpio Street dito sa Mandaluyong yan, Siyempre, partner. dahil 1995 pa yan nagsimula at hanggang ngayon, tuloy pa rin ang mga taga-Policarpio sa paghatid saya sa kanilang mga makukulay na mga Christmas display. Live mula sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith! Nadala ko. Julio Cheryl, ang kalsadang ito dito sa Mandaluyong City ang isa sa pinakaunang nagbibihis Pasko. Ito nga yung Policarpio Street na kilala sa makukulay na pailaw. At dito nga 2 weeks pa nga lang, naku, pag nandito ka, ramdam na ramdam mo na nga ang holiday feels. Tradisyon na nga sa Policarpio Street ang pagpapailaw sa kalsada. Kabi-kabila ang makukulay at nagliliwanag na Christmas decor sa bawat bahay. At hindi lang yan, meron ding siyangge kung saan makakapamili ang mga bumibisita. May mga food stall din para sa mga nagugutom kakapasyal. 1995 na nagsimula ang Christmas display dito sa isang maliit na Belen. Hanggang kalaunan ay dumami na ang naglalagay ng mga dekorasyon at nagsimula na rin ngang dayuhin.
Dahil under construction ng City Hall ng Mandaluyong, napagpasyahan ng mga residente na itodo ang pagpapaganda ng Policarpio Street para magsilbing Christmas pasyalan para sa lahat. Julius Cheryl, matutunghayan ang mga makukulay na pailaw dito sa Policarpio Street. Simula yan alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, araw-araw. Tara, Julius and Cheryl. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Ito mga to, excited na po kasi silang pumunta dyan sa Policarpio Street, diba? At kahit na sobrang... Narinig ba yung sinabi niya? Kahit sobrang nawala traffic. daw siya sa ano? Sa Friday. 2 weeks Narinig na ko. lang sa 24. 2 weeks na lang, guys. Muntik na kalimutan. Nagka-countdown ka rin? 15 days, oh. Oo, tama. Tama ka dyan. Mga kapatid, 15 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyon dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami po, ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.